May mga lalaking umaalis sa mundo pero may iilang kahit mamatay hindi tuluyang nawawala dahil may iniwan silang bagay na mas malakas pa kaysa sa huling tibok ng puso nila, isang pangalan na hindi kailanman namamatay. 2 beses namamatay ang tao. Una, kapag huminto siyang huminga. Pangalawa, kapag wala nang natitirang bibig na bumibigkas ng kanyang pangalan. May eksena sa isang lumang pelikula tungkol sa digmaan, si Achilles, isang mandirigmang walang kinatatakutan. Tinawag siya para lumaban sa isang higante. Sabi ng mensahero, "Hindi ko kayang labanan yon. Siya ang pinakamalaking taong nakita ko." At ang sagot ni Achilles, "Kaya walang makakaalala sa'yo." Hindi literal ang laban na yon. Ito'y simbolo ng tanong na kinakaharap ng bawat lalaki. Iiwan ka ba ng mundong ito ng walang bakas? At ang panggalan ng isang lalaki sa mata ng Sigma ay hindi lang letra. Ito ay echo, naririnig sa mga lugar na hindi niya narating, binabanggit ng mga taong hindi niya kilala, nakaukit sa panahon kahit naging alabok na siya, hindi dahil humingi siya ng karangalan, kundi dahil nabuhay siya sa paraang imposibleng baliwalain. Karamihan sa mga tao, tahimik lang na nawawala. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil abala silang punuin ang bawat araw ng mga bagay na panandalian, mga distraction na akala nila ay kahulugan ng buhay. Ang Sigma, kabaligtaran, alam niyang maikli lang ang oras, kaya bawat galaw niya may saysay. Hindi siya nabubuhay para sa palakpakan, nabubuhay siya para sa echo. Ang legacy para sa kanya ay hindi tungkol sa yabang, ito ay laban sa pagiging limot. Kaya habang ang iba ay naghahanap ng validation, siya ay nagtatanim ng mga punong lilim ng susunod na henerasyon. Habang ang iba ay humahabol sa instant reward, siya ay nagbubuo ng mga bagay na tatagal kahit wala na siya. Alam niyang ang palakpakan ay mabilis mamatay sa hangin, pero ang mga ideyang itinanim niya ay pwedeng magpatuloy habang buhay. Hindi siya tumatakbo para mapansin, gumagalaw siya para maiwan. Para sa Sigma, hindi sapat na matapos ang isang trabaho. Dapat mabuhay ito kahit wala na siya. Ang tanong niya palagi, magpapatuloy ba ito kahit wala ako? Kung ang sagot ay hindi, hindi niya ginagawa. Habang ang iba ay nagtatayo ng mga career, siya ay nagtatayo ng kasaysayan. Habang ang iba ay gustong makilala, siya ay gustong maalala. Ang kagustuhang magustuhan ay mura. Ang respeto ay pangmatagalan. Alam ng Sigma na kapag sinunod mo lang ang gusto ng karamihan, magiging ordinaryo ka. Ang tunay na naiiba ay kadalasang hindi gusto ng lahat at ayos lang iyon. Dahil ang mga tunay na binabato sa panahon nila, sila rin ang ginagawa ng estatwa pagkatapos. Hindi niya kailangang maging paborito. Mas gusto niyang maging dahilan ng pagbabago. Mas gugustuhin niyang maging bagyong nagbago ng dalampasigan kaysa hanging dumaan lang. Habang sinusunod ng karamihan ng script na isinulat ng lipunan, pamilya, kultura, uso, ang Sigma ay sumusulat ng sarili niyang kabanata. Hindi aksidente ang bawat galaw niya, ito'y disenyo. Alam niyang kapag namatay ka, iba ang magtatapos ng kwento mo kung hindi mo ito sinusulat ngayon. Kaya bawat desisyon niya ay isang ladrilyo sa monumentong itinatayo niya. Bawat pagtanggi, isang pader laban sa pagkasira. Hindi siya nabubuhay para sa ngayon. Habang ang lahat ay gustong makuha agad, siya ay handang maghintay. Alam niyang ang mga bagay na may halaga ay mabagal tumubo. Hindi niya kailangang makita ang bunga agad. Masaya siyang nasa ilalim ng lupa, tahimik na naglalagay ng ugat. Dahil kapag dumating ang oras na iyon, ang itinayo niya ay hindi na mapapabagsak. Hindi siya nakikipagkarera sa mga tao. Ang kalaban niya ay pagkalimot. Yung mga laban ng Sigma ay hindi maliit. Hindi siya pumapasok sa mga diskusyong walang saysay. Ang tanging laban na pinapasok niya ay yaong mag-iiwan ng marka sa kasaysayan. Hindi niya sinasayang ang lakas sa mga bagay na mawawala paglipas ng linggo. Kung walang epekto sa susunod na henerasyon, hindi niya tinatanggap ang laban. Ang mga alon ng kanyang desisyon ay umaabot sa mga pampang na hindi pa nakikita ng kanyang mga apo. Hindi rin siya sakim sa kredito. Alam niyang ang pangalan ay mabilis kalimutan, pero ang epekto ay tumatagal. Hindi niya kailangang makita ang sarili sa libro.
Sapat nang malaman niyang nakatayo pa rin ang gusaling tinulungan niyang itayo. Maraming dakilang tao ang naglakad sa lupa na walang nakakaalam ng pangalan. Pero ramdam pa rin ang marka nila hanggang ngayon. Mas gusto niyang ganon. Ang kanyang ego ay tahimik, pero ang impluensya ay malalim. At kung saan karamihan ay takot sa pag-iisa, ang Sigma ay doon nabubuo. Ang katahimikan ang kanyang pandayan. Habang ang mundo ay abala sa ingay, siya ay nagbubuo ng mga ideyang sisindihan ang kinabukasan. Ang gabi ang kanyang kaalyado. Sa oras na lahat ay natutulog, siya ay naglalatag ng pundasyon para sa isang hinaharap na hindi pa handang tanggapin ng mundo ngayon. Hindi siya nag-aagawan sa spotlight. Gumagawa siya ng liwanag na hindi kailangang ilawan. At tanggap niya na hindi niya makikita ang buong bunga ng kanyang ginagawa. Ang nagtatanim ng puno ay alam na hindi niya mauupuan ang lilim nito. Ngunit ginagawa pa rin niya dahil iyon ang tunay na kahulugan ng immortalidad. Hindi ang mabuhay magpakailanman, kundi ang mag-iwan ng bagay na hindi mamamatay. Gumagawa siya hindi para sa kasalukuyan, kundi para sa mga hindi pa ipinapanganak. Para sa mga taong hindi niya makikilala, pero mabubuhay ng mas magaan dahil sa kanyang iniwan. At iyon ang uri ng kapangyarihang hindi kayang bilhin ng mundo. Ang Sigma ay tumatangging mamatay ng 2 beses. Alam niyang hindi niya kayang takasan ang kamatayan, pero kaya niyang labanan ang pagkalimot. Ang bawat galaw niya ay paalala sa mundo. Maaari mong kunin ang katawan ko, pero hindi mo ako mabubura. Hindi niya hinahabol ang immortalidad. Ginagawa niya itong realidad sa bawat aksyon niya. Hindi siya natatakot sa kabaong, natatakot siyang mawala ng walang saysay. Kaya bago siya tuluyang tabunan ng lupa, sinisiguro niyang may iiwan siyang mga bakas na hindi kayang burahin ng panahon. Para sa kanya, ang legacy ay hindi kayamanan, hindi titulo, hindi palakpakan. Ito ay pagtanggi na hayaang isulat ng mundo ang huling kabanata ng kanyang kwento. Dahil alam niyang isang araw, mawawala ang lahat, pera, ari-arian, pangalan. Pero kung makagawa ka ng isang bagay na hindi kayang ipagsawalang bahala ng panahon, hindi ka kailanman tuluyang mawawala. Ang karaniwang lalaki ay naghahabol ng sandali. Ang Sigma gumagawa ng kawalang hanggan.